Ing binatikos ni Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos ang mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. Sa isang pahayag, sinabi ng Batang Marcos na matagal na siyang nagtitimpi bilang respeto sa Vice President pero hindi na siya nakapagpigil na maglabas ng kanyang saloobin matapos ang pinakahuling banat ni VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Sinabi rin niyang bilang kinatawa ng Ilocos Norte, Ayun, so reactionan muna natin yun. Napakaganda. Yung kanyang iniiyak dito, sabi niya, however, ito. For all this time, sabi niya, I have held my tongue out of respect for Vice President given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. So parang utang na loob pa natin sa kupal na to na nagsalita siya. Putang ina, yung mga magulang mo nga hindi nagsasalita, tapos ikaw nagsalita, parang inaano mo pa, sinusumbat mo pa. Okay nga yan eh. Okay nga. Alam mo ba ang sinabi ni Inday Sara? Sandro Marcos, para lang sa iyong pagkakaalam. Si Inday Sara nananahimik. Noong Sandro Marcos, hindi mo siguro naintindihan yung mga sinabi ni Inday Sara doon sa kanyang press con, yung Drag Me to Hell. Sabi doon ni Inday Sara, nananahimik siya, putang ina ninyo eh. Nananahimik siya. Pumunta-punta yung tatay mong putang ina, ewan ko kung anong saltik meron. Pumunta siya sa Davao. Kasama yung tsahin mong putang ina mukha ng manggagamit. Nagpunta sa Davao at putang ina nyo, para kayong mga aso. Para kayong mga aso na naglulumuhod, dinidilaan yung paa niya kasi nga hindi nyo kayang manalo sa laban nyo kay Leni Robredo. Hindi talaga kayo mananalo. Putang ina ninyo, 2016, ginawa nga kayong basahan ng mga dilawang tae. Di ba? Ginawa nga kayong mga basahan ng mga dilawang tae dahil putang ina ninyo, wala naman talagang may gusto dyan sa tatay mo. Dahil yung tatay mo, wala naman talaga alam sa buhay yan. Di ba? Si Leni Robredo nga na isang housewife na namatayan ng asawa, tinalo yung tatay mo eh. So, alam na alam ninyo na hindi nga kayo mananalo. Nanggaling na yan mismo. Kaya bang i-deny ng tsahin mo yan? Kaya bang i-deny ng tatay mo kung sinasabi ni Inday Sara na putang ina, nagmakaawa kayo sa kanya at kulang na lang sipsipin ninyo yung gamit niyang panty para lang mapasama niyo siya or maging VP niyo siya. Ano nyo ba yun? Na-discuss ba ng tatay mo sa iyo? Kasi dito sa statement mo, hindi mo nabanggit yung mga ibang sinabi doon ni Inday Sara. Nakafocus ka lang doon sa gusto niyang pugutan yung tatay mo nung panahon na merong isang sundalo ang humingi sa kanya ng relo dahil tradisyon yun. Na dahil tanga yung tatay mo, hindi niya alam na tradisyon yun, nagsuot siya ng sobrang mahal na relo na ayaw niyang ibigay. Okay lang yun, naintindihan natin yun. Pero bilang isang leader, dapat ikaw alam mo na kapag umattend ka sa ganyang mga rights, sa ganyang mga mga piging, dapat alam mo kung ano yung inaatinan mo. Halimbawa, aattend ka sa patay. 'Di ba? May mga tradisyon tayo sa sa lamay. So dapat alam mo kung ano yung gagawin mo pag lamay. Andiyan yung magsusuot ka ng puti, mukha kang malungkot, di ka pwedeng party-party. 'Di ba? Alam nga naman magsuot ka ng two-piece kung pupunta ka sa lamay. Tama? Kung pupunta ka sa isang graduation rites, dapat at least alam mo kung ano yung tradisyon doon sa graduation rites na yun. Unang-una sa lahat, if I'm not mistaken, PMA graduation pa yata ito. So, ibig sabihin, may mga tradisyon yan. Yung mga kadete, PNPA or PMA, may mga tradisyon yan. So, dapat man lang, kung presidente ka ng Pilipinas, alamin mo man lang kung anong klase yung mga tradisyon dyan. Kasi si PRRD, hindi lang siya isang beses hiningan at nagbigay ng relo. PRRD, considering na probinsyano siya at hindi naman siya kadete, hindi naman siya sundalo, pero alam niya kung ano yung tradisyon na nagbibigayan at naghihingian talaga ng relos siya. Di ba? So, kasalanan ba namin kung tanga yung tatay mo at in-expose siya ni Inday Sara dahil putang ina, napaka-arte ng tatay mo. Nung tinanong siya tungkol sa friendship nila ni Inday Sara, pwede naman na siyang maging gentleman at hindi na sumagot eh. Tama? Kasi ano ba sinabi ni Inday? Hindi ko naman siya talaga kaibigan eh. Which is, hindi ka naman talaga kaibigan ni Inday Sara. Paano kayo magiging magkaibigan? Putang ina, nasa Ilocos Norte ka, sila Inday Sara nasa Davao. Gets mo? Kung hindi talaga kayo magkaibigan, walang posibilidad na magkaroon kayo ng relasyon
na maging magkaibigan kayo, hindi naman kayo magkaklase, hindi naman kayo magkababata. Ang una sa lahat, magkalayo naman yung edad ninyo. So, I am pretty sure talagang hindi kayo magkaibigan. So, ang dali namang aminin nun eh. Bilang yung tatay mong ewan ko, sabihin ko lang naman, yes, actually, hindi naman talaga kami close friend. Naging magkaibigan lang kami dahil syempre magkasama kami sa kampanya. So, kailangan namin mag-build ng relationship. Pero, quote and quote, yung friends, hindi talaga. Magkalayo rin kami ng edad eh. Ilang taon lang si Inday Sara, wala pa 50. Ikaw, 64 ka na. Putangin na, paano kayo magiging magkaibigan ni Inday Sara? Besides, yung mga bisyo nyo, wala namang ganun bisyo sila Inday Sara. Yung trip nyo sa buhay, hindi naman ganun ang trip nila Inday Sara. Mga alta de sosyedad kayo. Sila Inday Sara, ano naman, mababang mga, alam mo yun, yung normal na tao lang, normal na mga politika lang, normal na pamilya lang. So, hindi talaga kayo magiging magkaibigan. At ano ngayon nangyari? Oh, ayan ang sinasabi niya, respect for the Vice President given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. Ako nga, para sa akin, ginagawa ni Inday Sara yung mandato niya. Mantakin mo, ang tagal na nananahimik ni Inday. Pinipilit niyo si Inday na maglaro according doon sa galawan yung pang mga diktador. Noong una, sinabi na ni Inday Sara na huwag na muna nating isipin yung 2028. Magtrabaho muna tayo. Nagtatrabaho si Inday Sara, binigay niyo sa kanya yung Department of Education. Maraming salamat po, Elisa. Si Inday Sara, trabaho lang sa DepEd, VP, tapos naging consultant or naging consultant yata siya dyan sa NTF-ELCAC. Kasi ang gusto talaga ni Inday Sara is yung Department of Defense, pero hindi binigay yun sa kanya, kaya binigay sa kanya DepEd. Therefore, kahit ibinigay naman sa kanya yun, nagtrabaho naman siya na maayos. Nagkikinupal itong sila Romualdez sa mga politika nila, naggagapangan sila nila Gloria Arroyo daan sa Kongreso, nagpaplastikan sila, dinadamay nila si Inday Sara. Ano sabi ni Inday Sara? Tambaloslos, doon unang lumabas. Lumabas yung tambaloslos kasi nga, itong si Romualdez, according to itong kay Inday Sara, ayaw na magtrabaho. Iniisip na nila yung 2028. Iniisip na nila yung 2025. Kakasimula lang natin. So, ang daming trabaho sa DepEd. Gusto ko magtrabaho. Nananahimik si Inday Sara. For the longest time, nagagalit nga kami, Sandra, kay Inday Sara. Nagagalit kami sa kanya kasi nga, hindi siya nagsasalita. Nagagalit kami sa kanya kasi nga, masyado siyang tahimik. Parang wala siyang pakialam. Kahit nakikita naman na natin na palpak na yung ginagawa ng tatay mo, hindi siya nagsasalita for the longest time. Kung sinasabi mo na I have held my tongue out, si Inday Sara, ganyan ang ginawa kahit na puros katarantaduhan lang ang ginagawa niyo sa Pilipinas. Matagal siyang nanahimik. Dinrag niyo siya dito. Kaya nga ang presko niya is drag me to hell. Putanginan niyo, kayo ang nagsimula. Kayo ang unang-una na sumalot kay Inday Sara. Kaya nga umalis siya sa inyo dahil nakita niya na yung dumi ng politika ninyo. Nakita niya kung gaano kakurakot yung mga congressman na kung ano-anong insertions ang inilalagay sa kanyang budget. Tapos, meron pang kalokohan yung opisina ng tatay mo na nagbigay ng pera sa kanya matatapos na yung taon. Tiwala si Inday Sara sa inyo. Ginastos niyo yung perang ibinigay niyo. Yun ang nagiging dahilan ngayon kung bakit may hearing sa Congress at iniipit yung budget ni Inday Sara. Yung tatay mo na kaibigan, nagsalita ba kahit isang beses? Pinagtanggol si Inday Sara na, walang ganun, walang ganyan. Pero nagtatanggol ba talaga niya si Inday? Nakikita niya kung paano hinahayop si Inday noong mga tao nung pinsan niya. Bakit hindi niya tinutulungan si Inday Sara? Bakit? Kasi wala kayong mga utang na loob, mga punyeta kayo. Pinalibing ang lolo ninyo, tinulungan kayo para manalo sa politika, para manalo bilang presidente. Pero putang ina ninyo, ito pa ginagawa ninyo. Yung maging kaibigan man lang sana kayo kay Inday Sara na sinasabi nyong nakatulong sana sa inyo or nakatulong sa inyo, hindi nyo pa ginawa. So, kayo pa galit. Ikaw pa yung masama ang loob. Trabaho ni Inday Sara actually, binibigay namin yung responsibilidad sa kanya na magsalita sa mga mali ng gobyerno. Matagal na naming hiniling yon sa kanya at finally, nagsasalita na siya, ini-expose niya na kayo isa-isa. Kaya para kayong mga ipis tuwing magkakaulan at lilindol na putang ina naglabasan kayo sa imbornal lahat. Kasi alam nyo for a fact na si Inday Sara maraming alam tungkol sa inyo, unti-unti nang lalabas yan. Tingnan mo, isang kwento lang ni Inday Sara tungkol sa estudyanteng or graduate ng military na humihingi ng relos which is symbolic, hindi pa nagawa ng tatay mo. Yun na lang, kaisa-isa. Ibubuwis niya yung kanyang buhay para sa tatay mo. Tapos yung tatay mo, relos
relos lang, hindi niya kayang ibigay dito sa kadete na ito. Sabihin na natin, mahal yung relos na yan. Ba't ka nagsuot ng mahal na relos? Ibig sabihin, hindi mo alam yung tradisyon dyan. Bilang presidente, dapat alam mo lahat yung mga yan. Pero dahil hindi mo alam, ibig sabihin, angang presidente talaga yan tatay mo. Tama, mali. O, di ba? Yan yung sinasabi natin. O, inayawan niya later kasi intrigahin daw siya. Araw-araw pag secretary siya, that's her statement sa recent press con niya nung Friday. Then, we'll see about that. Kung yung issue na yan is totoo, meron naman tayong interview ni dito. Ay, tama ang sinasabi mo. So, matagal na nanahimik si Inday Sara, kayo itong putang ina damay ng damay sa kanya. Hindi na nagsasalita si Inday Sara, sinabi lang naman niya yung totoo na hindi kayo magkaibigan. Itong tatay mo, ang arte-arte na maybe I was deceived. Putang ina, parang ang pinalalabas pa ng tatay mong tanga na si Inday Sara ang nangloko sa kanya. Putang ina, kayo manloloko eh. Kayo ang manloloko. Mantakin mo yung pangako ng tatay mo sa kanya, hindi tinupad. Ipinalibing pa yung tatay mo pero kita mo kinakawawa ngayon yung mga Duterte pero wala kayong ginagawa. Kasi nakuha nyo na yung gusto nyo. Yun lang naman talaga ang mga ugali at yung totoong kayo. Kaya yung sinasabi mo dito na yung responsibilidad ng opisina niya na pulisin yung tatay mo dahil mali na yung pinaggagawa ng tatay mo. Ito pa yung sinabi mo rito. Sige, ito. However, as a son, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Ganyan talaga kayo kabopols. Kung sinabi ni Inday Sara na pag hindi kayo huminto, pauhukay ko yung tatay nyo, tapong ko yan sa South China Sea. Kinukwento niya yung usapan nila sa GC. Alam mo, it's just, lang yun, ipinararamdam lang sa inyo ni Inday Sara na putang ina ninyo, hindi hindi malilibing yung tatay nyo kung hindi dahil sa amin. Ipinamumuka lang ni Inday Sara sa inyo na makapal lang mukha nyo. Matapos ang lahat ng nagawa namin para sa inyo, putang ina ninyo, ito pang igaganti nyo sa amin. Diba? So, she is not actually threatening na hukayin yung tatay mo kasi pwede naman na hukayin talaga yan. Inday Sara kung gugustuhin niya. Actually, hindi nga lang si Inday Sara nag-post nga ako sa social media. Yan, hindi nga lang si Inday Sara yung may gustong magpahukay sa tatay mo o sa lolo mo. Gusto pa nga ipahukay yan ng mga aktivista dati. Gustong ipahukay yan ni Jim Paredes. Gustong ipahukay yan ng Makabayan Black. Lahat ng mga pati media gustong ipahukay yan tatay mo. Bukod tanging si PRRD at mga Duterte supporters lang yung humarang, pumoprotekta sa inyo mga putang ina ninyo, kaya ang kakapal ng mga mukha ninyo. Sila Kiko Pangilinan gustong ipahukay yan, Rizon Tibero gusto ipahukay yan. Sino pa mga makakaliwang mga tsaka yung mga dilawang tae yan, si Bam Aquino gusto ipahukay yan, putang ina nyo ngayon kamay-kamay kayo sa ikot. Si Lenny Robredo gusto ipahukay yan tatay nyo, sigurado ako. Pero di ba wala naman kayong sinasabi, so ngayon you are saying na she's threatening na hukayin. Ang kwento niya doon sabihan ko nga sila may GC nga kami, sinabi ko nga na hukayin ko yung tatay nyo, tapon ko sa South China Sea. Tayo na sobrang gullible nyo naman o sobrang praning nyo. Siguro side effect na yan. Ano-ano man yung mga sinisinghot ninyo. Yes, sila Dilima. Gusto ipahukay yan. Napakaraming tao sumama para hukayin yan. Kaya nga, ang daming bantay dyan sa libingan ng mga bayani nun dahil gusto hukayin yan lolo mo. Tapos ngayon, si Inday Sara lang, takot na takot kayo. Hindi kayang hukayin ni Inday Sara mag-isa yan. Sana natakot kayo noon pa. Dahil libo-libo yung mga taong gustong humukay sa lolo mo. Pero ngayon, nakalibing pa rin naman dyan. Bakit? Pinrotektahan kayo ni PRR. Pinrotektahan ni PRR yan libingan. Nag-threaten pa nga si PRD na putahin niyo, subukan niyo hukayin yan. Subukan niyo hukayin yan, putay, pakukulong ko kayong lahat. Di ba? Ganyan kabait ang mga Duterte. Kapal ng mukha mo. Yung sinasabi niya dito na beheading, bobo ka talaga. No? Ang sabi niya dito, nung nakita ko na binastos niya yung isang kadete, puta, alam mo yung mga kailangan pa ba natin ipaliwanag dito sa mga alta na mga gunggong na ito? Out of touch talaga ito, mga tarantado ito sa mga sa galawan dito sa Pilipinas. Kapag sobra-sobra yung galit, ayaw mo naman magmura. Pero nagmumura ka, parang ako. Pero hindi mo minumura yung tao diretso. Halimbawa, may kaaway ka, o may kaalitan ka. Pero dahil frustrated ka na dun sa sinasabi niya, dun sa ginagawa niya, napapamura ka, putang ina. Sign of frustration yun. Yung pagmumura, hindi mo siya minumura na PI ka. Pero nagmumura ka nang hindi mo ina-address kung kanino, ina-address mo dun sa frustration mo. So out of frustration, dahil nakita, metaphor, kaya nga nung nakita at narinig ni Inday Sara yung ginawa niya dun sa isang kadete, bilang pagmamahal ni Inday Sara at ng mga Duterte sa mga kadete
ng bayan natin, pulis, sundalo. Sabi ko nga sa inyo, ang mga pulis nung panahon ni PRD, itinaas niya yung mga sweldo, yung mga sundalo, tinaas niya yung mga sweldo, tinaas niya moral ng mga yan. Grabe si PRD, kahit umuulan, sumasama yan sa parada. Pagka-graduation dyan sa PNPA at saka sa PMA. Di alintana ni PRD yan kasi nga, these people are risking their lives and gonna risk their lives for us. Itong mga tao na to nagagraduate, ni hindi natin alam kung aabot pa sa 50 anyos etong mga to. Maaring kalahati sa mga yan magiging fallout, yung iba siguro mamatay, yung iba baka kung anumang change of career yung maisip nila, pero likely na yung iba rito magbubuwis ng kanilang buhay at lahat ng ito ay handang mamatay para sa bayan. Ano yung kaya mong ibigay sa kanila? Yung ibigay mo na lang yung puso mo sa kanila, yung suporta mo sa kanila. Kaya si Inday Sara, sobrang mahal niya talaga itong mga sundalo na to. Kaya nga ang laban ni Inday Sara is against insurgency. Gusto niya talagang maubos yung mga salot ng mga NPA dito sa Pilipinas. Kasi nga pumapatay yan ng civilian, pumapatay yan ng mga uniformado. Nancy Fukumura, maraming. So yun ang natin dito. Kaya si Inday Sara galit na galit kasi mahal niya yung mga sundalo at itong tatay mo wala naman talagang pakialam sa buhay ng mga militar. Siningil nyo pa nga sila hindi ba ng pension nila na halagang 3,000 mahigit din yan sa isang buwan. Magkano rin yan isang taon? So, tinaas ni PRD yung sweldo nila, kinuhanan nyo naman yung sweldo nila ngayon. So, ganyan kayo kawalang pagmamahal sa mga sundalo. Even, yung alamin nyo man lang sana yung kanilang tradisyon, sana man lang ginawa nyo para naman kahit papaano pakitang tao, kahit na G-Shock lang yung ibigay mo, hindi naman importante yung value ng relo na ibibigay mo. Ang importante dun is sa'yo, ibinigay mo sa kanya dahil dun sa tradisyon. Importante kung mahal. Halimbawa, mahal sana yung suot ng tatay mo na relo, di sana sinabihan mo na, anak, this is too expensive. I'm not saying that you don't deserve this, but I have a perfect watch for you. Simple. Politiko ka naman. Mahilig ka naman mangako. Ba? Binudol mo yung mga tao sa dami ng pangako ng tatay mo. So, sana man lang, binigyan niya kahit false hope man lang sana yung militar na yun or yung kadete na yun para naman hindi rin siya lumabas na talagang elitista at matapobre doon mismo sa graduation rights nung mga sundalo na siya yung magiging ama sa oras ng kagipitan. Maraming salamat kay Aimee Lauret. Kabuhay ka. So, gigil na gigil si Inday Sara. Kaya sabi nga niya, sa sobrang gigil ko, talagang yung iniisip ko nung gusto ko talagang pugutan. Di ba? Ganun naman tayo lahat. Pag sa sobrang gigil mo doon sa tao, gusto mong patayin, gusto mong lamutakin yung mukha. Pero hindi mo naman ginagawa. Kasi nga, sa isip lang niya yun. Dahil nga sa kabastusan ng tatay mo, naisip niya yun. Hindi niya sinasabi na, pugutan ko ng ulo tatay mo. Dahil sigurado ko, mas maraming taong gustong pumugot ng ulo ng tatay mo. Alam mo, sobrang hirap na inaabot ng bayan natin. Pag nakikita ko rin tatay mo sa TV, pabanjing-banjing, may namatay na Pilipino sa ibang bansa, tumatawa pa. Sinermonan pa na mahigpit kasi sa abroad. Kaya wag kayong wag matigas ang ulo ninyo. Lagi kong sinasabi sa inyo na mahigpit ang batas nila doon. Ang ina, namatayan na tayo, sinermonan pa tayo ng hayop. Kahit naman sino, buti nga si Inday Sara, pinupugutan lang yung tatay mo sa isip niya. Kung kami, sinusunog namin, nililibing namin ng buhay, ganyan ang tumatakbo sa isip namin dahil sa gigil namin sa tatay mo, hindi naman namin gagawin. Pero dahil sa kabobohan ng tatay mo, pero dahil sa kaartihan ninyo, lahat halos ng Pilipino, ganyan na nakikita kapag nakikita kayo sa TV. Ano pang sinasabi nito? Sabi niyo, besides her bizarre temper tantrum has been condemned by a nation horrified from such display of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Ang kapal ng mukha mo. Kailan nga lang yung tatay mo mayroong binitay sa abroad, tinawanan pa. Tapos meron pa kayong insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Ang kapal ng mukha mo, Sandro Marcos. Manalaming ka. Hindi ko alam kung tanga ka lang o talagang ka lang, popols ka lang. Dalawa lang pagpipilian mo. Condemned by a nation horrified from such display of insensitivity towards the dead and the cruelty to the living. Tangina yung tatay mo kahit isang beses nga hindi nagpunta sa mga namatay sa gera. Tama? May mga sundalong namatay. Yung tatay mo nga nung may mga namatay na rescuer sa Bulacan, putang ina, nasa Singapore kayo, nanonood kayo ng karera. Kung meron dito ang walang respeto sa mga namatay, kayo yun. Si PRRD pumupunta pa yan sa mga sundalo, yung mga na-injured, nabulag. Pag may namatay, umiiyak yan. Kapag nakikita niya na may inambush ng mga pulis, ng mga NPA, umiiyak yan. Puta yung tatay mo. Pumunta ba yan doon nung nakaraang may inambush ng mga pulis militar? Pumunta ba yung tatay mo agad-agad? Wala. Kutsa, nung may namatay nung sa kasagsagan ng bagyo, asan tatay mo? Sa Singapore. Ganon kayo. So kayo ang walang regards na may namatay sa abroad. Sinermonan pa, tinawanan pa. Ka naman, di ba? Eto pa. Sabi ko nga sa inyo, itong mga statement na to, talagang
talagang mauurat ka eh. O sige, diretso natin to. VP Duterte. Anya, bilang anak ay hindi niya mapapalagpas ang sumusobra ng pananalita ni VP Sara laban sa kanyang pamilya, partikular na ang naging banta nitong hukayin ang labi ng kanyang lolo. Sinabi rin niya bilang kinatawan ng Ilocos Norte, responsibilidad niyang sagot. Bilang bilang representante ng Ilocos Norte, putang ina, parang nagpupunta ka dun. Forget that the objects of her decisions or the reasons are dear to me, but I would also be remiss in my responsibility as an Ilocano representative if I didn't voice out my disdain. Comment she carelessly uttered. Actually, hindi ka naman abogado ng tatay mo. Hindi nga kaya ipagtanggol ng tatay mo yung sarili niya eh. Kailangan pa niya magtago sa palda ng nanay mo at sa palda mo, Sandro Marcos. Dapat yung tatay mo sumasagot. Unang-una sa lahat, yung tatay mo nagsimula nito eh. Kaya siya nagpa-press con dahil yung tatay mo sinabi na binudol siya ni Inday Sara eh. Pwede kayong magbigay ng mga statement patungkol kay Inday, pero pag si Inday nagbigay ng statement, hindi nyo kayang tanggapin. Umiiyak kayo. Dapat ang sumasagot nito, tatay mo, hindi ikaw. Gusto mo, magsuntukan na lang kayo ni Baste para since nakikialam ka rin lang naman, hindi ba? Pakialamero ka rin lang naman. Intindihan ko na tatay mo yun. Pero hindi nga nagsasalita yung tatay mo, salita ka ng salita. Pati pinsa mo, salita ng salita. Ano pa sinabi nitong mga tulonggis na to? Ang anumang komentaryo ng pangalawang pangulo na hindi katanggap-tanggap sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Ayon kay Congressman Marcos, walang anumang sinasabing masama ang kanyang ama laban kay VP Sara. Walang sinabing masama yung tatay, putang inan nyo talaga, mga sinungaling talaga kayo. So yung sinabi ng tatay mo na I was deceived or he was deceived by Inday Sara, hindi masama yun sa'yo? Hindi masama yun sa'yo, sir? Na sinabihan niya si Inday Sara na binudol siya or niloko siya, na parang lumalabas nagpanggap si Inday Sara na kaibigan ninyo pero hindi pala. Kapal ng mukha mo. I-address mo yung sinasabi ni Inday. Totoo o hindi na putang ina, halos dilaan niyo yung talampakan niya para lang tumakbo siya na vice president ng tatay mo. Yun ang pag-usapan natin. Yun ang i-deny ninyo. I deny that. Sabihin mo sa tatay mo, magbigay ng statement, I deny that. Hindi ako lumapit sa kanya para manalo kami. Sabihin mo. Yun ang pag-usapan natin, Sandro Marcos. Hindi yung putang ina sinasabi mo, walang sinabing masama ang tatay mo. Ang tanong, totoo ba yung sinabi ni Inday Sara na siya na ginamit niyo siya para manalo kayo? Yun ang i-deny ninyo. Confirm or deny it. Yun lang. Huwag ka na mag-inarte. Hindi importante sa amin yung feelings mo, Sandro. Kahit mamatay ka mamaya, wala kaming pakialam. Maniwala ka, hindi ka namin nahanapin. Kahit gusto mo, mag-lipstick ka, magladlad ka, wala kaming pakialam. Maniwala ka, hindi ka kawalan sa amin. So yung feelings mo, wala kaming pakialam dyan. Ang may pakialam kami is, wala kayong sinagot kahit na isa doon sa mga ipinaparatang ni Inday Sara. Ibig sabihin, totoo lahat ng sinasabi niya. Totoo lahat ng sinasabi niya doon. Tama, di ba? Bargain shopper. Ayan, sabi niya, we could care less. Yes. We could care less. Asan na yung yung mouse ko? Yan. Wala daw kaming pakialam. Wala kaming pakialam kung ano ang nararamdaman mo. Ang importante sa amin, yung mga binigay ni Inday Sara na yung tinanggihan niyang relos, yung pagbibigay ng relos, tinanggihan niya, ano pa yung isa, yung ginamit niya siya para manalo, nagpunta kayo ilang beses, sinundan niyo, birthday niya, pumunta kayo, hindi naman kayo imbitado, kinakausap niyo siya, pumunta siya sa Cebu, nandudunding kayo, para kayong mga asong galisin na habol ng habol sa kanya. Yun yung i-deny mo, Sandro. Pag hindi mo kayang i-deny yun, yung mga sinasabi mo na putang ina, sama ng loob mo tungkol sa sinasabi ni Inday, wala kaming paki. Kahit kumain ka ng burat ngayon, wala kaming pakialam, Sandro, maniwala ka. Hindi ka namin pakikialaman. At bagkus ay pinayuhan pa umano siya nito na huwag maghayag ng pagkadismaya. Gayunman, mas pinili niyang magsalita upang maipakitang may limitasyon ang anumang mga buwelta at mabibigat na salita laban sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, umaasa ang mambabatas na maayos pa. Umaasa, sabi nga, let this be an opportune time to remind ourselves that we mustn't take our mental health for granted. Putang ina, kung meron ditong mga mukhang baliw, kayo yun. Kaya nga, sige, ganito tayo. If sinasabi mo na kailangan magpa-check up ni Inday Sara dahil mukhang may tililing na siya, maganda pare-parehas kayo. Kasi kung malakas kayong manghamon, kailangan kakagat din kayo sa hamon. Ang masakla, akala ninyo siguro hindi papalag si Inday Sara. Willing si Inday Sara na magpa-check, magpa-psych test. Pero gusto niya, dapat kayo rin magpa-drug test. Dapat yung mga congressman magpa-lifestyle check at maglabas din ng kanilang mga
SALN, yung kanilang open the books natin dati, hindi ba? Kailangan ilabas nyo din yan. Para naman masaya tayo, para naman pare-parehas, pantay-pantay tayo, nag-a-adhere tayo sa panawagan ng tao. Kung ang panawagan ng Pilipino, magpa-drug test siya, psych test siya, psych evaluation, go ahead. So, nananawagan din si Inday Sara bilang siya po ay Pilipino na magpa-drug test ka. Sandro, sama mo yung buong angkan mo, pati mga kaibigan mo kung gusto mo. Ayaw nila, okay lang. Basta importante kayo. Magpa-drug test kayo, sama mo tatay mo, mga kaibigan ng tatay mo, tsuhin mo, lahat kayo. Para pantay-pantay. Hindi ba, Sandro? Rin ang mental health ni VP Sara at makakahanap ito ng peace of mind sa gitna ng kinakaharap. Ayan, tama yung sinasabi ninyo, mga bossing, na itong si Lasandro Marcos ay na-checkmate sila. Na-checkmate talaga sila dito ni Inday Sara. Yan ang panatero, yes!